wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking karingan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kamanalang kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Amen. Tayo po ay pasamadaling tumayo para po sa ating statement of faith. Confession of faith. No? Nadala na ako kanina. No? Sa ating pong confession of faith, ating po ideklara yung katotohanan po ng salita po ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po nito. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, and sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa Book of Matthew. Let's open our Bible in Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 23 hanggang 27, sabay-sabay po natin siyang basahin. Nakita na po? Matthew chapter 8, verse 23. Then Jesus got into the boat and His disciples followed Him. Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke Him, saying, Lord, save us, we are going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Last verse, the men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him. Tayo po'y pasamandaling manalangin. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng banal na salita, Panginoon, at tulungan mo kami na maunawaan namin, maintindihan ang ipong mensahe sa oras na ito. Sa namin itinataas ang gawain na ito, maging ang pag-aaral ng ipong banal na salita. Ito ang panalangin in Jesus' name.
Amen. Yung mga batang 90s, no? Sino nakakalala yung ano, yung kanta ni Ray Parker Jr. na kasama sa movie na ano, no? Na sino nakakilala kay Ray Parker Jr.? Mga batang 90s. No? Yung isa sa mga kanta niya ay ginawang soundtrack ng isang movie patungkol sa multo. No? Wala nakakaalala sa inyo? Wala bang batang 90s dito? Patungkol sa multo, no? Wala pa nakakaalala? If something strange in your neighborhood, ano kasunod? We're gonna call. No? Ghostbuster, no? Sabi doon sa kanta, no, kung meron daw mga strange na happening sa inyong lugar, sino tatawagin nyo, no? Yung Ghostbuster daw, no, na sa movie. Then kapag sira yung mga electrical na ano po ninyo, electrical wires nyo or sira yung ilaw nyo, no, sino pa yung tinatawag nyo? Siyempre, electrician. Lately, yung aming sasakyan, nasira yung sasakyan po namin. Siyempre, hindi po ako tatawag ng karpintero. Ang tatawagin ko ay, ano ba, mekaniko. Yung isa kapatiran din natin dito, laging naghahanap ng mekaniko kasi yung sasakyan niya sira din, no? At praise God at naayos na po ngayon. Kapag may sunog, sino tinatawag natin? Bumbero. Kapag may kaguluhan sa ating barangay, sa ating lugar, sino tinatawag natin? Police or barangay or HOA o HOA officers. Kapag may sakit po tayo, sino tinatawagan natin? Albularyo, no? Doktor, of course, no? Ang iba po ay nagkumukonsulta pa rin sa albularyo. Totoo po 'yan. May mga tao pong nagkumukonsulta pa rin, pero yung right na tama pong tawagin po natin, yung doktor. Ibig sabihin may mga bagay na pangyayari o mga bagay na nangyayari po sa ating buhay, meron tayong mga specific na entity or group na tinatawag. Like, kagaya sabi nga kanina, kung magpapagawa ka ng bahay, syempre ang hahanapin mo, ang tatawagin mo ay, ano po, pag magpapagawa kayo ng bahay, hindi po karpintero, contractor. No, contractor po ang hahanapin po. Kasi kasama na po yung, kasama ng karpintero, mason, o ano pa man yan, no? Yung architect o engineer po niya, kasama po sa contractor. No? Ibig sabihin, sila pa yung mga may forte sa ganung bagay. Kung may sakit ka, syempre, doktor, alam ng doktor kung paano i-diagnose, kung paano ka bibigyan ng tamang gamot. Kung ikaw naman ay nasa isang company, no, syempre yung manager o yung CEO po ang nagbibigay po ng direction. Then kapag naman po sa ating personal na buhay, when it comes to our spirituality, sino naman po yung tinatawag naman natin? Siyempre si Lord. Kasi hindi, sabi ko, when it comes to spirituality, hindi po yung forte ng mga karpintero, hindi po yung forte ng mga doktor, hindi po yung forte ng mga engineers. Kaya sino yung dapat nating tawagin kapag pinag-usapan natin ay yung ating spirituality? Kaya nga po yung ating pong title sa oras po ito is, who will you call? Sinong iyong tatawagin o tatawagan? Pero ganun po ba ang nangyayari po ba sa atin? Totoo po ba na kapag tayo may malaking problema, si Lord po ba talagang una natin tinatawag? O baka yung kapitbahay natin, o yung kaibigan natin, o ibang mga tao? And normally, at madalas po or according to survey, mas marami po ngayon na nagkumukonsulta sa AI na po ngayon, no? Kumukonsulta kay Google, kumukonsulta sa AI, kumukonsulta sa mga social media. Hindi na po sa kailang mga magulang at lalo hindi na po sa ating Panginoong Diyos. O kaya nga po ang taas ng case ng mga suicide, di ba po mga suicide case po sa atin, maging mga kabataan. Imagine, grade school, nagsusuicide. Minsan may mga grade school din na mababalita ka na nanaksak doon sa loob ng eskwelahan. O kasi nga, yung ating pong tinatawag na communication o
o yung ating pong mga pagpapayo ay kinukuha na lang po natin sa social media. No, hindi na po galing sa ating mga magulang at lang hindi na po galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, who will you call? Sino tatawagin mo o sino yung iyong tatawagan kapag ikaw ay nasasadlak na sa isang matinding problema? Lalo kapag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Sino yung tatawagan mo? At nawa, totoo po o tunay sa ating mga sarili na si Lord nga po talaga ang una nating tatawagan o tinatawagan. At tignan po natin dito po sa context po natin, ito po yung Jesus calms the storm. Ito yung pagpapakalaman ni Jesus sa unos. Bago pa man yan, dito po sa book of Matthew, bago pa man dumating tayo sa chapter 8, nandiyan na po yung nagbigay po si Jesus ng mga alituntunin kung paano maging alagad niya. Ay yung Sermon on the Mount, yung mga pamumuhay na dapat na gawin ng isang mananampalataya. Then, yung kanyang pagpapagaling. Then, bago pa man dumating dito sa verse 23, yung the cost of following Jesus, sinabi ni Jesus kung ano yung halaga, kung ano yung mangyayari kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. Ito ba ay bed of roses? Ikaw ba ay yayaman? Magkakaayos ba kayo? No, bago man dumating dito sa punto pong ito na sila ay pumalaot, sumakay sa bangkat pumalaot, ibinahagi na po ni Jesus yung mga pwedeng mangyari kapag ikaw ay naging isang tunay na tagasunod niya o maging tunay na alagad niya. Sa verse 18, sabi ito sa the cost of following Jesus, basahin ko muna po, when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." In verse 20, Jesus replied, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." And another man, one of his disciples, said to him, "Lord, first let me go and bury my father." But Jesus told him, "Follow me, and let the dead bury their own dead." Then, after this, ito na po yung, sabi sa verse 23, sila po lumulan na po sa isang bangka kasama po ni Jesus yung kanyang mga alagad. Ngayon, in the context, ito po tayo pag-aaral, tingnan po natin, patungkol dito sa mga alagad kung sino po yung tinawag nila nung sila po ay nasa bingit ng kamatayan. Sila nasa bingit po ng matinding problema. Who will you call? At maging sa atin po pwede natin i-apply na sino ba ang tinatawagan natin? Ang una nating nilalapitan, una nating pinupuntahan, o una nating kinukonsultahan kapag dumadating na tayo sa matinding pagsubok o matinding mga problema. Lalo pagka tayo nasa bingit na ng kamatayan. Una po, sabi po ito sa verse 24, verse 23, then he got into the boat and his disciples followed him. Verse 24, without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us, we are going to drown." This is the challenge. Ito po yung hamon po dito po sa mga kasama po ng ating Panginoon Jesucristo, kung saan sila po ay mga kasama po ni Kristo na nangangaral. Sila po yung mga personal assistant ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ay kailang in-challenge po sa kanila. Yung challenge po yung storm of life dito. Ito po ay literal po, literal po ito na unos o bagyo. No, hindi po ito parable, kundi ito po ay literal po na sila po ay nasa laot, nasa gitna po ng lawa, kung saan ay dumating isang napakalaking alon. Kasi nga po, yung lake po ay napapaligiran po siya ng bundok at yung bumababa po yung lamig. At pag nagbubaba po yung lamig at nagsalbo po yung init, umaangkat po yung waves, tumataas po yung waves. Kaya normal po talaga doon sa kanilang lugar doon po sa lake na
bigla-bigla na merong malalaking alon. Pero dito po sa kwento po na ito, sa kanila pong pagpapalaot, naranasan po nila at na-encounter po nila itong malaking alon na sumalubong po sa kanilang bangka. Kaya hindi po exempted maging itong mga alagad. Sila po sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga nung una, di ba? But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Ito yung mga alagad na nais sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. And hindi po sila exempted dito po sa storm of life na tinatawag. Sila ay unang nakaranas ng mga matinding pagsubok na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Storm of life. Hindi po sila nag-rely sa kanilang mga abilities, sa kanilang mga kakayahan. Dahil wala po talagang kakayahan ng tao na labanan itong kalamidad po na ito. Kahit ito po nakaraang bagyo po sa atin, wala pong nagawa ang tao. Maging ang science ay wala pong nagawa. At hindi po kayang gawa ng science na pigilan po yung bagyo po na dumating po sa atin, maging baha. At talagang maging pinakamainam na flood control ay hindi kayang pigilin o pigilan itong act of nature na tinatawag. No, the storm is terrible. Sabi po ito, furious storm came up on the lake. No, ibig sabihin, nagngalit na bagyo, nagngalit na sama ng panahon, malakas na hangin, madilim na kapaligiran, malalaking alon, yung lamig ng gabi, basang-basa po yung mga alagad. No, sino po yung kanilang tinatawag? Sino yung kailang pinuntahan o nilapitan? No? Yung storm of life na tinatawag po, isa po sa mga challenge po sa atin. Marami tayong pinagdadaan ng mga problema, marami tayong pinagdadaan ng mga bagyo po sa ating mga buhay. Kaya lagi sinasabi po natin, hindi pa nga minsan natatapos isang bagyo, may panibagong bagyo na naman. At literal din po yan talaga na, yung bagyo po talaga na literal, nagsasama pa ng iba't ibang bagyo. Minsan 3 bagyo na magkakasunod. At sa ating buhay din po, yung bagyo din po sa ating buhay ay sunod-sunod din po. No, at yun po yung literal po na kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon Jesucristo, marami tayong bagyo na mararanasan. At iyan po yung naranasan na rin po ng mga alagad. And take note, hindi lang po yung mga alagad ang nakaranas po ito. Kasama po nilang ating Panginoon Jesucristo. Kasama po si Jesus doon po sa bangka. Storm of life, no, isa po sa mga challenge po na naranasan po ng mga alagad. At pangalawa po yung fear of the unknown. Fear of the unknown. Isa po sa mga challenge dito po sa mga alagad. They create fear. Meron po mga nabuong mga pagkatakot dito po sa mga alagad, dito po sa pangyayari po ito, bagamat napakadilim po ng paligid po nila. Hindi po ito maliwanag, kundi ito po ay madilim na parte po na kailang buhay, kung saan sila po ay binabagyo, napupuno na po ng tubig yung kanilang mga bangka at the same time ay parang palubog na po siya. Kung titignan po natin yung senaryo, nasa loob po tayo ng bangka at punong-puno na po siya ng tubig. Kaya basa po ang mga alagad, basa po yung lahat po ng lulan po ng bangka. Hindi naman po super faring kailang sinakyan, hindi naman po luxury o cruise ship po yung kailang sinakyan. Dito yung ordinary bangka na open, merong layag, merong trapal, may layag at merong sagwan. Hindi po siya kagaya ng bangka po natin ngayon, no? Yung mga malaking mga bangka o malaking mga barko kung saan merong kang pagkakanlungan. Fear of the unknown. Sila po ay natatakot dito po sa pagkakataong ito na wala silang makita kundi yung kadiliman na laganap po sa kanilang paligid. At sila po ay binabagyo, hinahampas ng malakas na alon kung saan sila po ay siyempre po, ano ka na po, yung baka ma-hypothermia ka na.
Malamig na po yung kailang mga pakiramdam dahil sa basa ng kailang mga damit at lakas po ng hangin. No? Hindi po nila alam kung ano yung mangyayari dito po sa senaryo pong ito. Hindi po nila alam kung ano na yung kahinatnan nila. Isa lang po ang alam po nila. Sila ay mamamatay sa pagkakataong iyon. Ilan po yung kailang naiisip na hindi na tayo makakaligtas sa pagkakataong ito dahil nandito na yung bagyo. Bagamat sila ay mga mangingisda, ito mga alagad, karamihan mga mangingisda, pero hindi po nila kayang pigilin o isuppress itong gawa ng waves o gawa ng malaking alon kahit po sila ay biyasa sa pangingisda. Marami po silang mga bagyong pinagdaanan, pero iba po itong bagyo na dumaan po sa kanila sa pagkakataong pong ito. Ito po yung bagyo na sila po ay mismong sa kanilang pakiramdam ay ito na yung kanilang huling sakay ng bangka. Ito yung huling pagkakataon nila na magkita-kita po sila. At eventually, pwede na po silang mamatay doon po sa bangka o sila po ay malunod. Then pangatlo po, hindi po storm of life, isa sa mga challenges, fear of the unknown, hindi yung fear of death. Hindi lang po tayo takot mamatay. Maging mga alagad po ay takot din po silang mamatay. At kapag nandiyan na po, nasa bigit na po tayo ng kamatayan, diyan na po talaga natin maiisip na mararamdaman po natin yung takot na tinatawag. Kapag tayo nasa bingit na po ng kamatayan, ang naisip natin, mamamatay na yata ako. Ito na yata yung huling hininga ko. Ang naisip agad natin, paano na si ano? Paano na yung ganito? Paano na? Puro paano na yung mga naisip po natin. Kaya sabi po ng mga alagad po dito, the disciples went and woke him saying, Lord, save us, we are going to drown. Iligtas mo kami, Lord. Malulunod kami o malulunod tayo. O ibig sabihin, kapag tayo ay nalunod, sila ay nalunod, mamamatay sila o mamamatay tayo kung tayo lulan po ng bangka. May po sinitong na fear of death. Isa po yun sa mga challenge po ng mga alagad. At maging sa atin din po, isa po sa mga hamon po sa atin, yung fear of death. At lahat po tayo ay dadating din po sa punto po niya na tayo po ay mamamatay. Kung lahat tayo ay dadaan pala sa ganitong senaryo, ganitong pagkakataon, dapat ba natin itong katakutan? Kung lahat naman pala tayo ay dadaan dito, walang exempted din po rito, mapabata, mapamatanda, ay pagdaraanan po yung mga bagay po nito. Eventually, hihiga din po tayo doon sa tinatawag na malambot na higaan. And eventually, tayo ay ilalagak 6 feet below the ground. Pero dapat po ba natin itong katakutan? Kung tayo ay nasa sitwasyon po nito nga mga alagad, talagang matatakot po talaga tayo. Kapag nandiyan na po yung nasa near-death experience na po tayo na tinatawag, matatakot ka po talaga. Yung tayo nga po makaligtas lang sa isang matinding aksidente, talagang todo-todo pasasalamat tayo. Yung pa kaya na ganito na wala ka nang makita, malamig na yung pakiramdam mo, hopeless na, at nandyan na yung mga lalakihang alon, lakas ng hangin. Parang kapag ikaw ay yung nandun sa panahon ng Yolanda at sa panahon po ni Tino, yung bagyong Tino, nung binabagyo yung mga tahanan, at dyan yung naglalakihang mga baha, nandyan yung mga landslide, para sabi mo, Lord, save us. No, yun ang sigaw po nila. No, Lord, save us. We are going to drown. No, yun po yung isa sa mga challenges o mga hamon po dito po sa mga alagad. At isa rin po yun sa mga hamon din po sa atin, yung storm of life, yung iba't ibang mga problema at iba't ibang mga struggle sa buhay. Yung meron tayong mga kinakatakutan, hindi natin alam, pero takot tayo. At isa yung fear of death, yung takot tayong mamatay. At yung fear na ito, nauwi na sa phobia na tinatawag. Phobia, nagkaroon ng phobia sa mga iba't ibang mga bagay dahil nagkaroon tayo ng mga hindi magandang experiences no, sa mga bagay na kaya may phobia na tayo sa mga ganung bagay. Ako po ay, hindi lang po ako may fear doon sa injection. Ako po ay may phobia sa injection. No, kapag nakita po ako ng injection, nahihilo na po talaga ako. Totoo po yun.
How much more kapag in-injectionan pa ako, pag kinunan pa ako ng dugo. Talagang minsan nagba-blackout. No? May isang pagkakataon po meron kaming annual APE. Ano ba tawag? APE. O, no? Annual Physical Examination. Meron po tagang time na during APE, nagba-blackout po ako. Ano lang po yun, kinukunan lang po ako ng dugo. Minsan talaga nahilo po talaga ako. Kaya, ano po yun, no? Hindi lang po fear, kundi may phobia na po ako doon sa karayom na tinatawag. Pero kapag nakakita po ng karayom sa pantahe, hindi po yun, ha? Pero kapag karayom na po doon sa, matawag nun, sa syringe talaga, no? Doon po talaga medyo, na ako, kinakabahan na ako. Yun po yung challenge din po sa akin. At bawat mananampalataya ay may iba't ibang mga pagsubok o hamon. Maging mga alagad po ay hindi exempted sa mga bagay po nito. At hindi rin po tayo exempted. Kahit tayo mga masugid na naglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo, tayo ay matapat na naglilingkod, hindi po tayo exempted. Kundi tayo po ay prone sa mga challenges po nito. Prone po tayo sa mga hamon po ng buhay nito. Kasi tignan po natin yung pagkakasunod po dito po sa Matthew. Pagkatapos po maibigay ni Jesucristo yung kanyang mga alituntunin sa pagsunod sa Kanya, at maraming taong gusto sumunod sa Kanya pero ang dami lang mga dahilan. Pero yung mga tunay na sumunod kay Kristo, yung unang mga nakaranas ng hindi magandang bagay, lalo po sa mga alagad na ito na sila po ay binagyo at nabingit ang kailang buhay doon sa bangka, sa kailang po nga paglalayag. At hindi lang po yan, sabi po sa verse 26, this is the comfort. Ito yung comfort, hindi lang po hamon, kundi may comfort ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi po ni Jesus, He replied, "You of little faith, why are you so afraid? You of little faith, why are you so afraid?" Bakit ka natatakot? In fact, sa lakas ng hangin, sa lakas ng alon, halos yung bangka ay palubog na, pero si Jesus ay natutulog doon sa may bandang hulihan, natutulog ng mahimbing. No? Paano, no? How Jesus slept that soundly through such a violent storm? Paano siya nakatulog ng ganun? Kahimbing, samantalang itong mga alagad ay nagpapanik na sa kailang buhay. Na slave, sa tingin nila parang sila ay mamamatay na, katapusan na nila yon. Pero si Jesus ay payapang natutulog doon sa likuran. Kaya nung ginising nila si Jesus, tinawag nila si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, "You of little faith, napakalit ang iyong pananampalataya. Bakit ba kayo natatakot? Why are you so afraid?" It's like saying, "Fear not." Pag narinig po natin yun, why are you so afraid? Ba't ka natatakot? Ang kahulugan po nun ay, fear not. Huwag kang matakot. And in fact, yung fear not na tinatawag, o huwag kang matakot, o huwag kang maaligaga, huwag kang sa Tagalog, magulumihanan. Huwag kang magulumihanan. Magalumihanan. Huwag mabalisa. Ayun. It's like saying, fear not. Yan po'y binabanggit ng Biblia 366 times. Ibig sabihin, kung meron tayong 365 days sa loob ng isang taon, meron pa pong isang sobra na fear not na sinasabi si Lord sa atin. Kung isa-isahin po natin araw-araw, fear not ngayon, bukas fear not uli. Mabubuo natin ang isang buong taon. Na sinasabi sa atin ating Panginoon Diyos, fear not, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, at may sobra pa isa. Kasi 366 times po siyang binanggit po ng Biblia. Ibig sabihin, napaka-importante po itong sinasabi po ng ating Panginoon Kristo. Why are you so afraid? Ba't ka ba natatakot? And in fact, pangalo po, Jesus was in the boat. Jesus was with them in the boat. Kasama nila si Jesus.
Itong Jesus na to na nagbigay sa kanilang mga alituntunin sa paglakad bilang isang tunay na mananampalataya, nagpagaling ng mga may mga sakit, nagpakita ng mga himala, na hindi pa nila masyadong naunawaan ng mga bagay po na ito. Yung ginagawa po ni Jesus, hindi pa po nagsisink in sa kailang mga kaisipan itong kasama nila ay Diyos. Hindi pa nagsisink in sa kailang kaisipan na yung kasama nila hindi lang basta tao, kundi ito ay Diyos na may lalang ng langit at lupa. At kasama nila ang Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo doon po sa bangkang kinalululanan po nila. Jesus was with them in the boat. Kung kasama nila si Jesus, at kung ina-acknowledge nila na si Jesus ay Diyos, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Kaya sabi ni Jesus, fear not. Bakit ba kayo natatakot? Kasama niyo ako. Bakit ba kayo naaligaga? Kasama niyo ako. Tignan niyo yung mga tao. Yung mga matataas na tao na may mga kasamang mga high-ranking officials. Diba, kung makadaan sa kalsada, akala mo mga hari. Diba, yung mga makawangwang, akala mo mga hari. Anong kailang mga kaisipan? Kasama namin si General. Diba? Hulihin man kami, kasama namin si General. Diba? O kasama namin si Congressman. O kasama namin si Mayor. O kasama namin ng Presidente. Kahit na hulihin kami dyan, kahit na anong gawin nyo sa amin dyan, kasama ko, meron akong padrino. No, kasama nila ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus, ang sabi niya, why are you so afraid? Bakit ba kayo natatakot? Hindi ba alam, hindi ba kilala kung sino yung kasama nyo? At bakit nga kayo natatakot? Kung alam nyo at kilala nyo yung kasama nyo na kayang utusan, kayang pakalmahin ang lugar na ito. In an instant, napagaling niya lahat ng mga sakit na lumapit po sa kanya. Walang doktor sa panahon po nila na nakapagpagaling ng mga may sakit po sa panahon nila. Pero sa salita po ni Jesucristo, sila po ay gumaling in an instant. At itong Kristo na ito na nagpagaling ng mga may sakit, na nagpakain ng libo-libo sa pamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at pirasong isda, ito rin yung Kristo na kasama nila lulan ng bangkang sinasakyan po ng mga alagad. Kaya nga po, bakit siya nakatulog ng ganung sila po'y binabagyo po ng matinding alon, malakas na hangin at ulan. Payapa. Sino po rito nakakatulog ng payapa? Ibig sabihin, kapag nakakatulog ka ng payapa, wala kang alalahanin. Hindi ka nag-aalala sa mga bagay-bagay. Pero tignan po ninyo kung kayo po ay nag-aalala sa lahat ng mga bagay. Sa tingin po ba niyo makakatulog kayo ng payapa? Nakakatulog kayo, pero sabi niyo, parang hindi naman nakatulog eh. Parang natulog ako, pero parang hindi naman. Di ba? Kasi nga, ang dami natin iniisip. Lahat iniisip natin, lahat ng bagay occupied yung ating kaisipan. Kaya yung isip po natin, kung ano na po naiisip din. Kaya hindi po talaga tayo makakatulog. Kasi wala tayong kapayapaan na tinatawag. Diba? Si Jesus, nakatulog siya kasi siya po ay payapa. Hindi siya nag-iisip na kung ano ng mga bagay. Hindi siya occupied na kung ano ng mga pangit na bagay. Jesus was in the boat. Kung kasama nila si Jesus, anong dapat nilang ipag-alala? Ano sabi sa Isaiah chapter 8 verse 13? Isaiah chapter 8 verse 13, sabi po dito, the Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. He is the one you are to dread. Wala ka dapat na ikatakot. Maliban sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ni Isaiah po dyan. At kasama po nila si Jesus. No, yun po yung comfort po dito.
Nasasabi ni Jesus na, why are you so afraid? It's like saying, fear not. Huwag kang matakot. Para sa isang bata na natatakot kapag kumikidlat at kumukulog, di ba? Di ba napapayakap yan sa kanyang sa kanyang tatay o sa kanyang nanay, no? Pero tatay at nanay naman sabi na, no, wag kang matakot, nandito ako, di ba? No, it's like saying, fear not. Comfort. And tinatawag na complete confidence sa ating Panginoong Jesucristo. No, find comfort in His presence. Nakasama natin ang ating Panginoon Jesucristo, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung kanyang presensya, yun na po yung magko-comfort po sa atin, ang mag-aaliw po sa atin. Na magpapawi po ng ating mga alalahanin po sa buhay. Ano sabi ni Pedro? Sulat ni Pedro, cast all your cares. Kanino? Sa magulang mo? Cast all your cares to Him. Sino yun? Si Jesucristo, ating Panginoong Diyos. Because He cares for you o He cares for us. Diba? Lahat daw alalahanin ay ipagkatiwala, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil Siya ay tunay na nagmamalasakit. No? Kaya yung complete confidence sa ating Panginoong Jesucristo na kasama nila si Jesus sa bangka, na wala sang dapat na ipag-alala kahit na ano yung mangyari sa paligid nila, kasama nila ang Diyos. Diba? Kaya tama din yung kantang yung Tagalog na kasama natin ang Diyos, hindi ako mababalisa, hindi ako matatakot. Dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Biblical po yun. Dahil kasama natin ang Diyos at kasama niya ang Diyos. Yun po yung comfort po doon. No? Nakasama po nila si Jesus. Kung i-acknowledge lang nila na itong kasama namin na nasa loob ng bangka, na confident na natutulog, soundly na natutulog, magkabat sobrang lakasan ng bagyo ng alon, meron po siyang tinatawag na complete confidence kung kailangan pong susuriin ng kasama namin o kasama nila ay Diyos. Yung comfort po na tinatawag po at maging comfort din po sa atin. Ano yung comfort sa atin? Na bagyuhin man tayo ng problema, mabingit man tayo sa kamatayan, putulan man tayo ng kuryente, mawalan man tayo ng trabaho, magkasakit man tayo, ano yung comfort po natin? God is with us. Emmanuel. Hindi lang po siya tuwing Pasko. Hindi lang po tuwing December, yung Emmanuel. God is with us. Sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin yung presensya ng Diyos. The same thing dito po sa experience po ng mga alagad doon po sa bangka. Yung Emmanuel. God is with them. Yung presensya ng Diyos ay nasa kanila. Nandun po sa bangka. Nandun po sa sitwasyon po na yon. Kaya wala po tayong dapat na ikatakot. Kaya sabi ni Jesus, ulitin ko po, sabi niya ulit, why are you so afraid? Ba't pa masyado kayong natatakot? Masyado kayong nababalisa? It's like saying, fear not. Huwag kayong matakot dahil naandito ako. Kasama nyo ako at kasama po natin ang ating Panginoon. Kasama po natin ang ating Panginoon Diyos sa laban po natin. And besides, hindi po ito laban natin. Laban po ito ng ating Panginoong Diyos. Between good and evil. Then pangatlo po, nila po yung challenge, pangatlo po yung comfort, maging yung verse 26b, sabi po sa 26b, then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. This is the command. Sa 26b, then he got up. Siya po ay tinawag ng mga alagad. Ginising ng mga alagad. Lord, Lord, iligtas mo kami. Dahil malulunod na po tayo, lulubog na yung bangka. Siya po ay bumangon
and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. This is the command that Jesus controls the elements. Jesus controls the element. Lahat po ng mga bagay ay kontrolado po ng ating Panginoong Diyos. Bagamat siya ay nakatulog bilang tao, he must been exhausted from sun up to sundown. He was relentless doing his earthly ministry, walking, teaching, listening, answering, explaining, counseling, and healing. Yung mga duties ng evangelist ay ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po ay from town to town. Sila po ay nagbabahay-bahay at nangangaral. No, napagod din po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya po ay nakatulog. Bagabat ganon, Jesus controls the elements. And Jesus controls every aspect of nature. Jesus controls every aspect of nature. Lahat po ng aspeto ng ating kapaligiran ay kontrolado po ng ating Panginoong Diyos. Wala pong bagay na hindi po kontrolado ng ating Panginoong Diyos. And even itong mga nakaraang bagyo, lindol, mga sakuna po ito, kontrolado po yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong natin, bakit nangyayaring ganong devastating events? Bakit maraming namamatay doon sa mga sakuna na yun? Hindi ba nagkikare si Lord sa mga buhay na mga namatay na yun? Kontrolado po ng Diyos po yan. At pinapahintulutan po ng Diyos ang mga bagay po na yan. Jesus controls every aspect of nature. That the Lord's words can bring order out of chaos. That the Lord's words can bring order out of chaos. His words calm the storms. Kaya pong patigilin ng ating Panginoon Jesucristo itong storm po na to. Kasi sa ibang salin, yung tanong po doon don't you care? Hindi ka ba nag-aalala sa amin, sa aming mga alagad, sa ibang sa other gospel. Don't you care? Hindi ka ba nag-aalala? Wala ka bang malasakit? Wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na kami? He was saying, I do care. May malasakit ako. At magmamalasakit ako sa inyo. Jesus controls every aspect of nature. Kaya nga sa Mark chapter 4 po, dito po kay Matthew, sabi niya po rito, He rebuked the winds and the waves. No, kay Mark naman po, sabi niya po doon, quiet, be still. No. Tumahimik, pumayapa ka. No. Quiet and be still. And the same thing doon po sa Psalms chapter 46. Ang sabi po doon, be still. Para malaman nyo na ako ay makapangyarihang Diyos. Be still and know that I am God. Kaya yung mga bagay po ito na nangyari po sa kanila, ito po ay kontrolado ng ating Panginoong Diyos at alam niya po itong mga pangyayari pong ito. Dahil kasama po si Jesucristo doon po sa pangyayari po ito. Nakita niyo po na witness po ng mga alagad at na witness din po ng ating Panginoon Jesucristo yung mga pangyayari po ito at alam niya po at kontrolado niya ang lahat ng bagay po na ito. And even yung mga struggles po natin sa buhay, alam po yan ng ating Panginoong Diyos at kontrolado po yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala pong pangyayari sa ating buhay ang hindi kontrolado ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng detalye ng buhay po natin ay kontrolado ng ating Panginoong Diyos. Kahit po yung mga lahat ng mga pangit na nangyayari po yan, kontrolado pa rin po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ulitin ko, sabi po dito, that the Lord's words can bring order out of chaos. His words calm the storms.
Yung kanyang salita ang nagpapakalma, nagpapatila ng bagyo o ng mga sakuna po na yan. Pero pinapahintulutan niya ang mga bagay na mangyari. Itong mga alagad, pinahintulutan niya na mangyari itong o maranasan nila itong matinding sakuna po na ito. Itong napakalaking alon, napakalakas na hangin, yung bagyo na kailangan nilang maranasan para makita at makilala nila kung sino yung kasama nila. Na si Jesucristo ay Diyos. Kaya ang sabi nila, verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Anong klaseng tao? Anong klaseng tao itong kasama natin? Anong klaseng tao ito si Jesus? Maging ang alon, maging ang kapaligiran ay sumusunod sa Kanya. This is the command of our Lord Jesus Christ. Quiet. Be still. He rebuked the wind. He rebuked the waves. Sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya makapangyarihan po ng salita po ng ating Panginoong Jesucristo. No? They were amazed at Jesus' power. Makapangyarihan yung salita ng ating Panginoong Diyos at nangyayari, nagaganap, natutupad yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Wala pong salita ng ating Panginoong Diyos na ang hindi natutupad. Kaya yung mga salita ng ating Panginoong Diyos na lumalabas po sa ating mga bibig, makapangyarihan po yan. Dahil yan po yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos, let there be light. Di ba? Nagkaroon and there was light. At na-form, no? Pinorm niya yung mundo po natin. At nilagyan niya po ito ng order. Maging yung pag-create niya sa tao, sa lahat po ng mga nilalang. Sa pamagitan lang po yan ng kanyang salita. At dito po sa pagkakataon pong ito na namangha itong mga alagad. Nang ngayon lang sila nakita ng ganitong pangyayari na mayroong tao na kasama nila, si Jesucristo, na inuutusan itong nature. Inuutosan itong hangin. Inuutosan itong waves. Inuutosan itong kadiliman. Inuutosan itong paligid. At tumatalim at sumusunod po sa Kanya. No, yun po yung kapangyarihan ng salita po ng ating Panginoong Jesucristo na makapangyarihan. Okay, who will you call? Sinong tatawagin mo o tatawagan mo kapag ikaw ay nasa bingit na ng gaytong sitwasyon, sa bingit na ng kamatayan? Nasa end of the line ka na, end of the rope ka na. Sinong tatawagin mo? Sinong tatawagan mo? Mabutit na isip ng mga alagad na tawagin si Jesus, Lord, save us, we're going to drown. Dahil hindi nila kayang iligtas ang kailang mga sarili, kundi sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na kayang magligtas po sa kanila. No, tama po yung kailang tinawag. Si Kristo yung kailang tinawag para iligtas sila sa ganong sitwasyon. Sa atin din po, no, paano natin tinatawag si Kristo? Paano tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo? Tumatawag ba tayo sa Kanya kapag tayo ay may problema? Tinatawag ba natin siya kapag tayo nasa bingit na ng kamatayan? Tinatawag ba natin siya kapag tayo ay may mga karamdaman na? Siya tinatawag po natin. Nawa, ang ating Panginoon Jesucristo, una po nating tawagan. No, siya po yung una nating konsultahan sa lahat ng mga aspeto po ng ating pong buhay. And the disciples' experience teaches us that storms are inevitable, but fear does not have to control us when we know who Jesus is. Sabi ito? His power over the winds and waves reminds us that He is Lord over all, including the struggles we face. And by placing our trust in Him, we can find peace in the midst of life's storms, knowing that He is with us and has the power to calm even the fiercest challenges.
Oh, sino tatawagin natin? O sino tatawagin mo? Nawa ang una nating tawagin, no, hindi ang social media, hindi ang si Google, hindi ang TikTok, hindi ang mga kapitbahay o kaibigan natin, kundi una natin tawagin ang ating Panginoong Diyos. Dahil siyang higit na nakakaalam at nakakita at nakaka-experience ng ating mga struggle sa buhay. At sa lahat ng aspeto po ng buhay po natin, ang una po nating tawagin ay ang ating Panginoong Diyos. Pinakaabang oras ng ating buhay o pinakamaligayang parte ng ating buhay, tawagin po natin ang ating Panginoong Diyos. Tawagin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At i-acknowledge natin at ibigay po natin ating buong pagtitiwala sa Kanya na siya ang may control ng lahat ng bagay. At siya ay soberanyang Diyos na higit na nakakaalam at nakakita ng mga pangyayari po sa ating buhay. Tayo pong lahat ay pasamandaling manalangin. Tayo po'y tumayo para po sa ating panalangin. Pinupuri ka namin, patuloy pinapasalamatan, Panginoong Diyos, dahil ikaw ay tapat at mabuting Diyos sa iyong mga anak. Hindi mo kami pinababayaan, even in the smallest detail ng aming buhay. Hindi lang namin, Panginoon, na-recognize ang iyong presensya. And most of the time, na-neglect namin na kasama ka pala namin. Na-neglect namin ang iyong presensya sa aming buhay. Kaya kami ay natatakot sa mga bagay na dumadating sa aming buhay. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay ay ma-recognize ka namin, makita namin ang iyong banal na presensya. Ikaw ang aming hanapin. Ikaw ang aming tawagin. Kung kami man, Panginoon, ay nasasadlak sa mga hindi magandang bagay, kung kami man, Panginoon, ay nagkakasakit, kung kami man ay sa bingit na ng kamatayan, kung kami man, Panginoon, ay nagkakaproblema o nababalisa sa mga bagay na hindi namin alam, ikaw ang tawagin namin. Dahil ang iyong salita ay makapangyarihan. Ang iyong salita ay magkakatotoo. Kaya salamat, Panginoon, sa encouragement na ito, Panginoon. Bagamat kami punong-puno ng mga challenges sa buhay, napakadaming hamon, kabi-kabila ang mga problemang ito na dumadating sa aming buhay. And we thank you, Lord, dahil yung comfort mo ang patuloy naming nararanasan. And sometimes hindi namin ito napapansin. Bakit nga ba kami matatakot kung kasama ka namin? Hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mabalisa kung kasama namin ang makapangyarihang Diyos. At salamat, Panginoon. Ito ay pinatutuhan mo sa pamagitan ng iyong banal na salita. Na sinabi mo na hindi mo kami iiwan at di mo kami pababayaan. Kaya salamat, Panginoon, sa pangakong ito. Nawa ito'y patuloy namin panghawakan, mga pangako mo na hindi magmamaliw, mga pangako mo na magkakatotoo. Dahil ito ay iyong ibinigay sa iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, sa binigay mong biyaya kung saan kami ay malayang nakapag-aral ng ipong banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat salita mo na aming napagninilayan at napag-aaralan. Ito nawa, Panginoon, ay kumilos sa aming mga puso. Maging binhi ito, Panginoon, sa aming mga puso at patuloy mo itong diligan, patuloy itong palaguin. At kung dumating man ang araw na ito'y kailanganin namin, tulungan mo kami, Panginoon, na maalala ang mga bagay na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisapamuhay ang bawat salita mo. Hindi lang namin ito marinig o malaman,
kundi ito ay aming panghawakan at isabuhay. I-apply namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Katulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyong dakilang layunin. Kaya we thank you, Lord, dahil ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuting Diyos. At salamat dahil ikaw ang aming Diyos. Pagpalain mo nawa ang araw na ito, Panginoon, maging ang bawat isa, Panginoon, the rest ng congregation sa oras na ito. Pagpalain mong buhay ng mga kapatid kong ito. Ang iyong mga anak na ito, Panginoon, na patuloy na naglalaan na kailang mga oras, nagpapagal para sa iyong gawain. Pagpalain pa, Panginoon, ng kailang mga buhay at ikaw higit na nakakaalam ng kailang mga pangangailangan. Lord, provide mo nawa ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy na bigyan pa ng kalakasang pisikal na magagamit para sa ikasusulong na iyong kaharian dito sa lupa. We thank you, Lord, sa oras na ito, and we thank you, Lord, sa presensya ng Santong Espiritu na patuloy na nagkukonvict about sa amin kung paano nga kami dapat mamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed.